Magandang gabi po sa lahat. Mayong gabi sa tanan sa mga Bisaya nga kaning among programa Spring of Hope nga patuloy kaming nagpapahayag ng salita ng Dios nga unta makapadayon ta sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Hallelujah. O nangumusta ko kaninyong tanan sa taga mga Bisaya diha ug sa mga Tagalog. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa inyong mga trabaho. Ang iba naman natutulog sa ngayon. O even sa lahat ng listeners tonight nga ang among mga paghangyo nga maminaw kamo sa among sibya o sa among pag-share sa Word of God about salvation, hope through Jesus Christ. Nga subalit bago tayo magpatuloy mga igsoon, before to continue our sharing tonight, may gihangyo ko kamo nga sa maiksing panalangin mga kaibigan o kapatid, praise God, nga ang mga pag-ampo nga dinuyugan o inubanan sa presensya sa Dios nga atong madungog ug atong mosulop gyud sa atong kasing-kasing karong gabi una ang pulong nga atong paghisgutan mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga diin atong makita sa Biblia mga igsoon. Apan sa atong pagpadayon magampo ta mga igsoon, gihanguyo ko mo sa pagpiyong sa atong mata, duko ang atong ulo, pag-ilang ang Dios nga atong ginasimba espiritu, praise God, o ato siyang pasidunggan, pasalamatan, atong ipataas ang iyang pangalan ngayong gabi mga kapatid, praise God. Kanimo lang og mahigugmaon na Dios, maraming salamat Ama sa gabing ito nga kahit pa man sa mga araw-araw sa among mga gimbuluhaton, mga trabaho ngayong gabi, Father God, nga among mga paghangyo nga ikaw maghatag ka namo understanding o bisan pa sa mga hisgutan namo, mga sharing namo sa iyong mga pulong, Panginoon, nga hinaot sana nga bigyan mo kami ng pangunawa ngayong gabi nga kasama ang presensya sa Dios nga maghahatag nato to enlighten our spirit right now this night. Hallelujah. Salamat Ginoo, among gipangayo ang tanan diha kanimo nga ikaw magagiya, magagabay ka namo. Salamat Panginoon, among gitugyan kanimo ang tanan in Jesus mighty name. Amen. Praise God. Sa gabing ito mga kapatid, mga kababayan, brothers and sisters, nga sa buhay ko o sa kinabuhi ko nga before ko na-receive ang atong Dios sa buhay ko, praise God, nga hindi lamang sa madalit sabi mga kapatid na sa buhay ko isa akong taong maraming kalapasan, mga hugaw sa katilingban, mga madumi kung sa harapan ng Diyos ang buhay ko noon dahil sa aking mga bisyo, sa mga barkada, sa mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos, dili makapahimuot sa Diyos, mga bisyo, mga vices. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pulong niya, dahil sa salita niya na nung panahon na yon na doon ako nakakilala sa Diyos sa malayong dapit pa mga igsoon sa Middle East, sa Saudi Arabia, nga mayroong kapatid o kababayan natin nga ginamit ng Panginoon para makapag-share ng Word of God sa buhay ko. Hindi lamang sa akin, pati yung mga kasamahan ko sa trabaho, mga kapatid, na patuloy silang
talagang tapat nga naglilingkod sa Panginoon, nagsishare ng salita ng Dios aron makasinati ang mga katao nga bisan pa sa atong kahimtang mga kapatid sa buhay ko nga maraming problema labi na sa pamilya, lalo na sa pamilya ko, sa mga magulang ko. Subalit dumating ang panahon mga kapatid, abot ang panahon nga grabe yun ang paglihok sa Ginoo sa akong kinabuhi nga gibag-o ko. Akong gidawat tungod sa pulong sa Dios nga akong nadungog sa usa ka nga gishare sa usa ka igsuon, praise God. Gidawat ko ang Ginoo sa akong kinabuhi. Doon ko na nasinati, na-experience ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko, mga kapatid o mga igsuon, praise God. Nga tinuod yun ay, praise God. Buhay ang Diyos nga naghihintay lamang siya ng mga tao nga lumapit sa Kanya. Praise God, hallelujah. Na sa patuloy naming sa ganung pagpatuloy ko sa sa buhay ko dito sa labas, mga kapatid, doon ko na realize talaga na nailapit ko ang buhay ko, ang sarili ko sa Diyos, hanggang na nakita ko ang pagkilos sa pamilya ko dahil ang mga hangyo ko, mga prayer request ko sa mga kapatiran, sa mga kaigsuunan, sa mga pag-ampo nila, sa ilang devotion, mga kapatid, na ang aking pamilya makakilala rin, makakaplag usab o kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Maunang salamat mga kapatid dahil sa gabing ito ang nandyan tayo sa bukal ng pag-asa o spring of hope, bukal sa paglaom ning atong paghisgutan bahin sa pulong sa Ginoo, mga igsuon, praise God. Kung babasahin natin mga kapatid sa 1 Peter 1:3 sa Ingles, He has given a new birth into a living hope through resurrection of Jesus Christ from the dead. Naalaala ba natin mga kapatid sa mga nakaraang linggo, niaging mga simana nga nagsaulog, nag-celebrate ang buong sanlibutan, whole world mga kapatid, na nag-celebrate sila sa Holy Week o Semana Santa, nga kanilang naalaala ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nga dahil sa kanyang pagkatao, hallelujah, kahit sa panahon ngayon mga kapatid na ang mga tao nagpapatuloy pa rin sa paglagana, paghimo og mga butang nga dili ka makapahimuot sa Dios, nga hindi nakakalugod-lugod sa Dios, mga kapatid, mga igsuon, ngayong gabi nga na-realize ko rin nung naalaala ko yung buhay ko noon. Pero ang salita ng Dios, the Word of God nga nag-invite kanato nga kahit paman sa kalagayan natin mga kapatid, na ano ang ginawa ng atong Panginoon Jesucristo nga makapaalaala sa atin sa oras ng ating problema, mga kasinatian natin sa kinabuhi, mga kalagayan natin, problema. Nandyan ang lahat ng problema. Lalo na sa basic needs natin, praise God, sa pagkain, sa pananamit, lalo na kung nasa mababa tayong kahimtang, lalo na sa mga sakit balatian, mga kapatid, sa buhay natin. Wala tayong ibang lalapitan kundi ang Dios. Sa paanong paparaan, unsay paagi nga makahimo ta sa pagduol sa Dios, mga kapatid. Nga kinahanglan maintindihan natin ang ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nga kahit ang ginawa ng sanlibutan, ng mga tao noong panahon,
sinaktan siya, umagas pa ang dugo niya, mga pinako sa krus para lamang sa kaligtasan ng sanlibutan, para sa kaluwasan sa katauhan, mga kapatid. Maunang ngayong gabi, sana ma-realize natin, maisip natin kung ano ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga tao, ng isang tao nga nalugmok siya sa problema, mga kapatid. Nasa siya sa kalisdanan, sa mga balatian. Praise God. Hallelujah. Dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid, ang kalaglagan ng sanlibutan, ganito ang nangyayari. The brokenness of the world. Nandyan na yung kasalanan, mga kapighatian, takot, at lalo't lalo na ang kamatayan, mga kapatid. Hindi natin maiwasan ang mga sirkumstansya na nangyayari sa sanlibutan sa panahon ngayon, mga kapatid. Sa kalain-laing mga nababalitaan natin, mga disgrasya, mga sirkumstansya, mga krimen, o marami, lalo na sa social media, mga kapatid, na nakikita natin mayroon na lang namamatay, nababaril, tapos may mga aksidente nangyayari. Pero alamin natin, mga kapatid, na ang ganitong pangyayari, ito ay binugna, nasusulat yan sa Biblia. Hallelujah. Nga dahil nga sa kasalanan ng tao, dahil sa nabuhat ng tao, nahimulag ta sa kahimayaan sa Dios. Ang gugma sa Dios nga iyang giako dito sa krus, nga gipahimutang sa matag usa kanato, mga igsuon, og muduol lamang ta sa atong Ginoong Kristo. Ang mensahe sa krus nga ipinadayag sa Dios sa iyang kaugalingon nga iyang gihatag. Kay matud pa sa iyang mga pulong nga, hallelujah, kung ang tao nawalan ng pag-asa sa buhay, kung wala si Kristo sa ating buhay, way hinungdan ang atong kinabuhi, mga igsoon. Kung walang Diyos sa atong kinabuhi. Dahil hindi lahat ng nagsasabi nga, Diyos ko, makapasok sa kaharian ng Diyos, makasulod sa kaharian sa Diyos. Kadto lamang nagatuman sa iyang mga pulong, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Subalit, hallelujah, kung ating i-emphasize ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, grabe ang plano ng Diyos sa ating buhay, mga igsoon. Praise God. Nabisan pa sa unsang sa anong karumihan na nagagawa ng tao dahil sa ilang kasalanan, dahil malayo nga sila sa Diyos. Wala silang relasyon sa Diyos. Kay matod pa sa Isaiah 1:8 nga kahit gaano pa kapula ang kasalanan ng tao, tapat ang Diyos na tayo ay patatawarin, hililinisin sa ating karumihan. Ganun din sa 1 John 1:9. God is faithful and just to forgive us all our sins. Praise God. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid, kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya. Kahit mawala man tayo, nalayo tayo sa Diyos, apan mayroon siyang saad, promises sa mga tao. Mayroon siyang plano para sa kaluwasan, para sa kaligtasan ng katauhan, mga kapatid. Nga kung lalapit lamang tayo, sabi niya nga doon sa salita ng Diyos sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, nga ang sino mang maniwala sa Kanya ug mutuo diha kaniya, dili siya makasinati o silot, kundili
magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan. Kung atin lamang tignan ang kanyang ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi niya nga sa kanyang salita sa John 14:16, ang sabi niya roon, mga kapatid, kung buksan natin, kung meron kayong balaang kasulatan, may Biblia kayo, pwede nating i-take note lang aroma sa kung saan man tayo, pwede nating i-take note, o sa mga gadget cellphone natin, pwede nating tandaan. John 14:6, sabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by Him, by Jesus Christ. Wala nang ibang daan. Wala nang ibang katotohanan. Wala nang ibang buhay kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang, mga kapatid. Hallelujah. Nandyan ang pag-asa natin, ang paglaom natin sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo lamang ay tutulutan natin ang ating sarili, ang ating buhay, nga muduol diha sa Dios, atong dawaton siya sa atong kinabuhi, mga kapatid. Praise God. Dahil marami ang nangangaral ngayon, mga kapatid, kung marinig natin kahit sa street evangelism, sa bawat sulok ng daigdig, mayroong mga nangangaral ng salita ng Diyos, ng mabuting balita nga para lamang sa kaligtasan, para lamang sa pag-asa ng sanlibutan. Praise God. Kung saan makatanggap sila, maangkin nila ang paglaom, ang pag-asa sa kanilang buhay. Praise God. Hallelujah. Kung titignan natin, mga kabayan, mga kapatid, ang sinabi rito nga, mayroong dalawang klase ang pag-asa o paglaom. Praise God. Hallelujah. Na mayroong may salita ng mayroong paglaom ang sanlibutan, kung sa ano pa, kung ibibigkasin natin sa salitang Ingles, na may kaibahan ang there is difference between worldly hope and biblical hope, mga kapatid, mga kababayan. Ang sanlibutan man, mayroon din silang pag-asa. Ano tong pag-asa na to? Dahil ba o tungod ba sa naata sa sitwasyon nga mahayahay o sagana tayo sa buhay? Hindi, mga kapatid. Yan ang sinasabi nilang pag-asa sa kalibutan o paglaom sa kalibutan o sa sanlibutan. Wala na silang iniisip, mga kapatid, kundi ang kaharuhay sa kanilang kalagayan sa buhay, na nabibili nila, nagagawa nila ang dahil sa kanilang lakas, sa kanilang ang iniisip nila nga sapat na to sa akin. Para bang wala na akong hahanapin pa, nandito na lahat sa akin. Praise God. Pero iba ang pag-asa nga nasa, sinasabi ko, yung biblical hope, na kung ating aalamin, mga kapatid, ibang-iba kung sa salita ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang Diyos sa ating buhay, iba yung pag-asa nga sinasabi niya na iginagahin o inilalaan para sa buhay ng tao. Itong biblical hope. Kumbaga sa sarili ko, sa buhay ko, ito na yung nakamtan ko na biblical hope, nga ang pag-asa nga kung saan na-realize ko na dahil sa promise ng Diyos sa buhay ko, ng isang tao. Yan ang sinasabi natin nga meron tayong pag-asa nga mula sa Diyos. Yung hope natin nga inaasa natin sa Panginoon. Lord,
inilalaan ko ang buhay sa iyo kahit anuman ang mangyari. Sama nga sa buhay ni, kung maalaala natin sa buhay ni Job, no? Nga kahit dumating sa kanya ang trahedya sa buhay niya, sa pagkakilala niya sa Diyos, ito mga pagsubok lang o mga pagsubok na dumating na nakamtan ni Job sa kanyang buhay. Nga ang kanyang mga ari-arian, mga bahandi nawala, iyang mga anak nawala. Bisan pa ang iyang asawa, gidaot siya, gituya siya. Gibiyaan ang iyang mga friend, ang iyang mga amigo, mga higala, gituya pagyud siya. Gimak pa siya sa iyang mga amigo nga biyain na ng imong Dios tungod sa iyang kahimtang. Pero grabe ang sagot ni Job sa kalagayan niyang ito, mga kapatid. Na ano ang nasabi niya? Kung babasahin natin ang sulat ni Job, na binigay ng Diyos ang buhay ko, na tao ako nining kalibutana tungod sa Diyos. Ug ang sabi niya, na ang ingon niya nga, o Diyos, ikaw nagahatag ni ini, apan ikaw usab dunay katungod sa pagkuha ni ini. Grabe ang sinabi ni Job sa kanyang buhay. Diyan natin makikita ang totoong pag-asa, ang totoong kaluwasan, salvation nga nakamtan ni Job, mga kapatid. Ano ang naging sagot ng Panginoon sa buhay ng malampasan niya ang pagsubok na dumating sa buhay ni Job? Naging masagana siya, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng biblical hope, na sa Word of God, mga kapatid, nga ito yung pagkain natin. Matod pa sa Matthew 4:4 nga, hallelujah, na hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain sa tinapay, kung hindi sa pulong ng Diyos na lumalabas sa bibig niya. Praise God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Ganyan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kahit dumating ang mga pagsubok sa buhay, pero ang salita ng Diyos ang siyang pag-asa natin, ang siyang kaluwasan natin, mga kapatid. Nga patuloy tayo, mga kapatid. Sabi niya dito sa Hebrews 6:19 nga, hope anchored in the promises of God. Nakaangkla ang pag-asa, ang paglaom natin diya sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Yung mga saad sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi na ang mga igsuon. Nakaangkla na, basta kuan nga nakakonect na sa Diyos ang mga pagpapala o mga promises niya aron para tayo magkaroon ng pag-asa o paglaom sa atong kinabuhi, mga igsuon. Praise God. Na ang paglaom, sabi nga sa Romans 5:5 na ang pag-asa, hindi tayo nawawala o hindi tayo nalalayo sa mga nangyayari nitong sa buhay natin, lalo na sa mundong ito, sa kalibutan karong panahon ng mga kapatid. Na kahit sa ito na nga, na napaparating na rin dito, lakip na to ang mga pagsubok na ating naranasan. Hindi tayo nawawala ng pag-asa kahit dumating man ang mga pagsubok sa ating buhay. Mga disappointment, yung mga failures natin, yung mga bisan pa sa mga nangyayari nga, sa mga dumarating sa ating buhay, pero hindi ito walang bahala sa bawat isang na mayroong pag-asa, mayroong paglaom sa Diyos, mga kapatid. Praise God.
Patuloy tayo sa ating topic, mga kapatid, na kung babasahin natin, mga kapatid, praise God, sa kalagayan natin, no, nga, hindi naman tayo perpekto sa buhay natin. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Meron tayong mga bagay na minsan kung hindi tayo, kahit nakilala natin ang Diyos, pero parang baliwala ba sa buhay natin. Nagpapatuloy pa rin tayo sa mga bagay, sa mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos, nga usa ka butang, isang bagay na mapapalayo tayo sa presensya sa Diyos. Ito yung kailangan natin ang isang bagay, mga kapatid, kung papaano natin matanggap muli ang kaluwasan at ang pag-asa nga ipinapahayag o nakamta natin sa ating buhay. Sa totoo lang, kahit sa sarili ko, sa buhay ko, maraming mga dumarating ang mga pagsubok sa buhay ko. Kahit mga kahirapan financially, kahirapan sa dahil siguro sa kalagayan ngayon, dahil nandyan tayo sa kalagayan ngayon nga grabe ang panahon, dahil sa mga bilihin, sa mga yung mga sa mga nagtataas kalain-lain, mga iba-ibang presyo, na tumataas ang presyo ng bawat bilihin, mga kapatid, nga nakapagbigay din sa atin ng bigatin o problema sa ating buhay, lalo na sa i-compare ko lang sa sarili ko sa kahimtang sa buhay karon sa mga tao, nga dili tanan nga pareha ra tag kahimtang. Dunay napagyoy ubos ang kahimtang sa tao sa kinabuhi diya sa atubangan sa Dios. Subalit nga ito na nga kung papaano natin ipanumbalik ang relasyon natin sa Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Itong kung paano natin muling matatanggap ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, yung pag-asa, yung paglaom nga natanggap natin, to restore, to panumbalik natin, mga kapatid, ang ating ang saad ng Diyos sa ating buhay. Nga sabi nga rito sa salita ng Diyos, mga kapatid, nga kahit sa kailangan, lalo na sa mga tao ngayon, mga kapatid, na hindi pa sila nakaka-realize, hindi pa sila nakatagamtam o nakatanggap ng tunay na relasyon sa Diyos, mga kapatid. Sabi nga dun sa salita ng Diyos, sa Acts 2:38, nga ang sabi ng salita ng Diyos nga kailangan ng tao magsisi talaga sa kanilang buhay, sa ilang kasalanan. Kailangan ang pagsisisi, yung totoong pagsisisi, true repentance, mga kapatid, ng isang tao. Buhay ang Diyos. Nandyan ang Diyos sa tabi nyo, mga kapatid, na kung ano man ang hingin nyo, nandyan lamang ang tapatang pagsisisi o totoong paghinulsol sa atong pagpangayog pasaylo. Unya, naana mo abot ang atong dakong pagtuo, nga siya mo tubag sa atong mga gipangayo sa atong kinabuhi. Naana diha nga kinahanglan magsisi lamang ang tao. Hallelujah. O kinahanglan pod nga
ug doon na tayo tinud-anay nga relasyon sa Dios. Sa atong pagsisisi, kinahanglan doon na po tayo ang pulong sa Dios nagaingon kanato nga kinahanglan, sabi pa ni Apostol Pedro sa panahon dito sa Upper Room o dito sa part ng Jerusalem o sa part ng sa Juda o Samaria nga sabi ni Pedro nga maghinulsol kamo ug magpabautismo sa ngalan ni Hesus mga nang. Sabi nga dito nga kinahanglan jud ta mga kapatid sa atong kinabuhi. Kay dili lamang ang pagtuo nato kundi doon na joy paghugas pagpabunyag nato sa atong kinabuhi mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Sabi nga diri nga believing in Jesus Christ as Lord and Savior sa Romans 10:9. Hallelujah. Makaangkon ta og tinud-anay nga relasyon diha sa atong Ginoong Kristo. Ug sa diha-diha mga igsuon kung doon na tay tinud-anay nga relasyon nagkinabuhi kang matarong diha sa atubangan sa Dios nga ipakita nato ang kagalingan. Uy, dunay kausaban ang usa ka tawo. Ingon ana makita nato ang tinud-anay nga relasyon sa pagkakilala ng isang tao sa Dios mga igsuon. Nga siya nagsisi, nga siya binago ng Dios. Pagkatapos nito, hallelujah, nga makatanggap siya ng mga gasa, mga regalo ng Diyos sa kanyang buhay. Ito na nga yung sabi nga doon sa John 1:12 nga kung mutuo ta kung dawanot nato ang atong Dios sa atong kinabuhi, praise God, mahimo na tang iyang mga anak. Ingon ana mga kapatid, hallelujah, ang pagtanggap natin sa gasa ng Dios nga magkaroon tayo ng tunay na relasyon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ug ang kapayapaan na matatanggap natin, makakamit natin sa ating buhay. Praise God. Ganyan ang relasyon ng tao sa Panginoon. Sa patuloy natin mga kapatid, praise God, sa ating pag-aaral ng salita, ng kanyang salita, nga kung paano natin ang may pagpapatuloy natin ang pag-asa, ang kaluwasan, ang paglaom sa buhay ng isang tao mga kapatid. So kailangan dyan na mamuhay siya araw-araw sa kanyang buhay, maipakita niya ang nga mayroon na siyang nakamtan nga pag-asa o paglaom sa buhay niya. Diyan makikita nga ang relasyon natin sa Dios nga binago niya ta, totoong binago niya ta. Binago niya na tayo ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Nandiyan na yung makikita na sa atin yung pag-asa, yung peaceful life sa ating araw-araw na buhay. Praise God. Nga ma-realize natin o makamtan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, na makatagamtam tayo o makamit natin ang tunay na kabaguhan sa ating buhay mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ganyan ang totoong pamumuhay sa may tunay nga relasyon sa Diyos. Makikita sa pang-araw-araw nating buhay. Praise God. Nga kahit sa trabaho natin, sa mga kasama natin sa trabaho, makikita ang nandyan yung expression ng mukha ng isang tao nga may tunay na relasyon sa Diyos.
sa matag adlaw, sa araw-araw na buhay. Makikita nga, wow, ibang klase na tong taon to. Parang iba na siya noon kaysa ngayon nga makikita. Yan ang yan makikita natin ang buhay ng isang tao na nakatanggap na, nakamtan niya na ang pag-asa, kabaguhan sa kanyang buhay, mga kapatid. Mas lalo na, mga kapatid, praise God, na kapag mayroon ng kasiguruhan nga kung makamtan natin ang kasiguruhan sa ating buhay, praise God, nga yung kasiguruhan natin diha sa Dios kay Kristo, ang assurance in Christ nga ating makakamtan, mga kapatid. Kung paano natin kasahalamuha ang itong panahon ngayon, paano tayo mamumuhay na nasa totoong nasa Diyos ang ating buhay, nakalaan sa Diyos ang ating buhay. Makikita ng mga tao ang kabaguhan o sa ating pamumuhay sa araw-araw, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Kahit pa man sa ang kasiguruhan natin diha sa Diyos, mga kapatid, praise God, nga nakikita ng tao kahit sa ating sa dagway ba sa atong makita sa lifestyle natin, mga kapatid, kung nandiyan na talaga yung assurance natin, nakakonect na ta sa Diyos ang ating buhay. Nga matud pa sa salita niya sa Philippians 1:6 na makikita natin, mga kapatid, ang paglihok o paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Na siya ang Diyos na nagbibigay natin ng kapayapaan, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya, mga panalangin, ang Diyos nga nagbibigay natin, nagko-comfort, the God of comfort, ang ating Diyos, praise God. Ang Diyos nga nagbibigay sa atin ng giya o nag-guide sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid. Nandiyan na lahat ang pamumuhay na malinawon, ang pamumuhay na maayos, may kapayapaan, makikita ang pag-ibig nga nagmula sa Diyos. Makikita rin yan sa mga tao sa ating buhay. Yung reflection ba na makikita nga malalaman o ma-realize ng buong sanlibutan o sa paligid natin nga yung role ng Diyos o labi na sa pamumuhay natin na nandyan na ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit nga nagbibigay sa atin ng kapayapaan, nagbibigay sa atin, nagko-comfort sa ating buhay, praise God. Yung malinawon na pamumuhay, pag kinabuhi, labi na sa sud sa panimalay, mga kapatid. Ingon ana ang atong kinabuhi diha sa Dios. Nga bisan pa sa atong sa usa ka tawo, no, nga nakakaplag na o duna nay tinud-anay nga relasyon sa Dios, makita usab, mga igsuon, praise God, nga sa iyang kinabuhi naadag yun ang kumbaga sa kuan, ang ebidensya ba, ang nagpamatuod nga bisan pa sa araw-araw nating pamumuhay, makikita ito talaga, mapipili mo o mapupoint mo ang mga taong may takot sa Diyos, ang taong may tunay nga relasyon sa Diyos. Makikita dahil na sa kanyang sa expression, sa iyang hulagway ba nga malipayon, kay kung ang taong way Ginoo perting mug-utag yon,
kanunay naka praise God sa iyang kinabuhi nga makita nato mga igsuon nga doon na siya mga kabugat nga iyang gibitbit, no, nga iyang gidala sa iyang kinabuhi. Ingon ana ang lahi nga duhay atong mailhan sa tao kung doon na tayo tinuod-anay nga relasyon sa Dios. Hallelujah. Maunay sa tao, no, kung doon na lamang ang masinati gyud nimo sa usa ka tawo, malalaman mo sa isang tao nga namumuhay siya sa nagkinabuhi siya sa kabubuton sa Dios. Praise God. Doon na siya makita nimo ang iyang mga lakang, ang iyang mga plano sa kinabuhi. Naagyod ang Dios joy nagagiya, nagapanguna sa iyang mga plano. Praise God. Hallelujah. Usab sa pulong sa Dios nagpahinumdom usab kanato mga kapatid nga ang pamumuhay ng isang tao kung nasa isa sa kalinaw, sa kahayag, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nga kaning atong kinabuhi, no, nga nagkinabuhi kita diha sa kahayag, mao punig nagpamatuod sa ubang tao. Matud pa diri nga kita nahimo kitang living as a light and testimony to others, no? Meaning, mga kapatid, nga sa ating pamumuhay makikilala tayo nga tayo nasa Dios, tayo may takot tayo sa Dios. Mahimo kitang mahimo kitang mapamatud-an sa uban, mga kapatid, sa atong kinabuhi. Kahit nga sa ngayon nga sa sarili ko rin, no, makikita din nga yung mga kaibigan ko nagsasabi sila, uy, lahi na si Mar, no, si Brad Mar, nga dati-dati kahit sa pagsasalita niya dati grabe ang mga salitang hindi nakakalugod-lugod sa Diyos ang naririnig ng tao sa buhay ko. Pero grabe ngayon ganyan ang tao nga namumuhay sa kahayag na nagpamatuod sa ilang kinabuhi ngadto sa uban, mga igsoon. Praise God. Ganyan ang kinabuhi sa tao. Namumuhay ang tao nga may takot sa Dios, nakamtan nila o nakamit nila, nakabot nila ang paglaom nga tinuod nga ilang gibarugan, gikuptan. Mauna diha ang nagpamatuod sa atong kinabuhi, sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. Kaya nga sa oras na to, mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-sharing ngayon, na kung sino man ang gustong makakabot sa among pagitun-an pulong karong gabiuna sa Spring of Hope, mga kapatid, pwede lamang po tayong praise God nga muduol sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ipahayag natin ang ating sariling ang katotohanan sa ating buhay nga ang
pulong sa Dios nagpahinumdum sa matag usa kanato, nagpapaalaala nga mayroon pala tayo maaasahan no sa buhay nga sa kalagayan natin ngayon. Sa totoo lang, kalain-lain ang ating kalagayan, sitwasyon sa buhay mga kapatid, lalo na pag nasa problema ka sa iyong pamilya. Praise God. Hallelujah. Na nagpapatuloy pa rin nga makikita natin sa buhay natin nga lugmok tayo, doon na tayo mga nabating problema, lalo na pag may karamdaman. Praise God. Hallelujah. Sa buhay natin, hindi natin huwag nating nakalugmok na lang tayo sa ganyang kahimtang o sa sitwasyon na yan mga kapatid. Kailangan nating lumapit sa Diyos, ibigay natin ang ating sariling buhay sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Kanya mga kapatid. Kung may karamdaman ka man, lumapit ka sa Diyos dahil sa Kanyang mga sugat, sa Kanyang mga labod, sa Kanyang mga stripes mga kapatid, sa ating Panginoon, makakahingi tayo, lumapit tayo sa Diyos, magkakaroon na tayo ng mga kagalingan sa ating mga balat, sa ating mga karamdaman, sa ating mga sakit. Kung totoo lamang ang ating nasa puso natin, nasa isip natin, na may buhay nga Diyos na ating malalapitan sa ating buhay. Ganyan kabuti ang Diyos kung totoo lamang ang ating pagsisisi, ang paglapit sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Kanya mga kapatid. Ngayon kung sino ka man, praise God, hallelujah. Ano man ang kalagayan mo, nasaan ka man, nasa malayong lugar ka man o nasa trabaho ka, praise God. Hindi alintana ng Diyos ang iyong kalagayan, ang atong kahimtang, kung muduo lamang ta sa Ginoo mga kapatid. Kaya nga sabi niya nga sa pulong niya nga, kahit anuman ang kapula ang ating karumihan, kasalanan nga nagawa, tapat siya nga kaya niyang paputiin, kaya niyang hugasan ang ating mga dumi sa ating buhay mga kapatid. Praise God. Ganun din sa iyang pulong sa kanyang salita nga siya tapat, matinud-anon nga patatawarin tayo kung nandyan yung buong puso nating paglapit sa Kanya mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa Kanyang mga pulong, kung sino man ang nabibigatan ng Kanyang dalahin, lumapit kayo sa akin, kay magaan ang aking pasanin. Praise God. Sabi niya nga sa Matthew 11:28. Praise God. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Grabe ang pangako ng Diyos, no? Kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Kung tayo lamang ay makakita kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin mga kapatid. Siya ay gagawa ng mga milagro o kakaibang bagay na makakamta natin kung tayo lamang doon na may mataos pusong paglapit sa Kanya. Doon na tayo pagpaubos, pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Makakamta natin ito lahat mga kapatid. Praise God sa ating buhay. Hallelujah. Uga, praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon nga
amo kamong dadon, praise God, ug sa mubo nga mga pag-ampo, mga kapatid, praise God, nga kung sa ating karong ngayong gabi nga lumampas na tayo ng 1 oras, mga kapatid, taas-taas na kahit pa man sa gayong oras natin na nakarinig kayo ng magandang ng Word of God, nakarinig kayo ng magandang balita, praise God. Patuloy pa rin kaming magpapalahad ng magsishare sa inyo ng salita ng Diyos sa ganitong program nga Spring of Hope, na nagpapatuloy pa rin kami iba't iba nga mga kapatiran kaigsuonan namo sa pagtuo nga mag-share diha kaninyo, mga kapatid. Ug salamat, praise God. Ug dadon mo kamo sa atong mga pag-ampo karong gabi una, mga kapatid. Mag-ampo ta, hallelujah, para sa atong pagtapos sa atong program, sa atong matawag nato ning Spring of Hope nga Evangelism Ministry by the Word of God. O gihangoy ko mo sa mga dadong ko mo sa mga hamubong mga pag-ampo sa atong pagtapos ni ining atong sharing, praise God, sa Spring of Hope, praise God. Father God, we thank you so much na this night we believe nga, Panginoon, nga ang iyong mga salita na nakarating o na naunawaan ng mga kapatiran, ng mga tao nga sa pamamagitan ng inyong mga salita nakaramdam sila ng kagaanan sa kanilang buhay, Panginoon. Praise God. Ikaw lamang ang aming nasasandalan, ikaw ang among nalalapitan, Panginoon, sa aming buhay. Wala na kaming ibang matatawagan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Sa kalagayan na matag-usa ngayong gabi nga, kahit, Panginoon, among mga pagduol diha kanimo, mga paghangyo namo kanimo, O Dios, nga ikaw usab mga panalangin diha kanila, ikaw Ginoo na sayod sa ilang kahimtang karong gabi una. Gando na sila'y mga paghangyo diha kanimo, Father God. Yes, Lord, salamat, Ginoo. Among mga pag-ampo nga i-bless mo sila, nga ang dili masayang ang mga pulong nga ilang nadungog karong gabi una. Praise God, ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi. Praise God, nga mudangat sila sa tinud-anay nga pakigrelasyon diha kanimo. Praise God. Salamat, Ginoo, dalaygong kasawalay katapusan. Among gipasalamatan, gipasidunggan ang tanan diha sa imong buhi nga ngalan. Praise God. Sa imong mga pulong nga maoy nagalihok karong gabi una sa mga tao nga naminaw sa imong mga pulong. Dalaygong kasawalay katapusan, O God, hallelujah. Among gitugyan diha kanimo ang tanan o gipasalamatan. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God, hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo sa tanan. Ang kalinaw o kalipay inyong matagamtam. Salamat, mga kaigsuonan. Praise God.